Binigyan ng Kamara ng 1 linggo ang DPWH para repasuhin ang inihinging budget para sa susunod na taon. Sa gitna ng talakayan, inilahad ni Secretary Vince Dizon na walang master plan ang mga pinopondohang flood control project. Kaya ang mga isasama sa nire-revisang budget ay dapat nakabase sa sayantipikong pag-aaral. Nakatutok si Joseph Morong. Sa pamamato na uwi ang kilos protesta sa labas ng batasang pambansa ng mga ralistang nananawagang panagutin ang mga nangurakot umano sa pondo ng bayan. Sa gitna yan ng anomalya sa mga flood control projects. Mainit ngang usapin ngayon kung nagagamit ba ng tama ang budget ng DPWH lalo ba't lumulutang ang iba't ibang mga ghost projects. 881.3 billion pesos ang budget na hinihingi sa Kongreso ng Department of Public Works and Highways o DPWH. At ang nakalaan sa flood control projects ay 268.3 billion pesos o lampas 30%. Pinare-review na ito ng Pangulo sa DPWH dahil sa mga kaduda-dudang items. Sa pagharap ni DPWH Secretary Vince Dizon sa House Committee on Appropriations, gusto sana ni Dizon na bigyan muna siya ng Kongreso ng 1 linggo para reviewin ang budget. Buburahin natin. Walang doble. Walang completed na mayroon pa rin budget. Yun, unacceptable yun. Pero itinuloy na rin ng komite ang pagdinig at sa halip ay tinanong na lamang ang DPWH kung paano nga ba ang ginagawa nitong pagbabudget. Halimbawa, sa flood control projects. Bakit raw yung mga hindi naman binabahang lugar may malalaking budget? Tinapat na ni Dizon ang mga mamabatas. Kadepende ba ito sa need? Baka naman sa laki ng kickback. To be quite honest, I don't think there is a master plan or there is a basis. So it's quite arbitrary, Madam Chair. Bukod dito, pinuna ng ilang mamabatas sa mga double entry sa budget ng National Expenditure Program o yung budget na binuo ng ehekutibo. Aabot daw ang double entry sa halos 1 bilyong piso. Yung initial na paghahanap namin, totaling 939 million pesos na to. So almost 1 billion yan, hindi rin to biro, ano? Ang explanation po sa akin ngayon, no, halimbawa, may isang ilog. Mukha pong kaya 3 kasi yung kunyari, ang gagawin pong flood control, halimbawa, 100 metro, halimbawa. No? Mukha pong naka-chop-chop into either phases or segments. Dahil nga po merong limit sa district, meaning above 150 million, yan po ay above na po ng distrito at yan po ay aakyat na sa region. So, tingin ko po yon. Para maiwasan ito, hiling ni Appropriations Committee Chairperson Michael Swansing, ang dapat lamang pondohan ay yung mga talaga namang bahain na mga lugar. Dalawa po yung criteria natin. 1, dapat po red siya, tagged as a red zone in Project NOAA. And second po, hihingan po natin ng Regional Flood Mitigation Plan. Ayon kay Secretary Dizon, ang posible nilang gawin sa kanilang nire-revisang budget ay lagyan lamang ng mga flood control projects yung mga flood-prone na mga lugar at dapat nakabase yan sa siyentipikong pag-aaral. Yung science credible. No, hindi yan hindi yan hula-hula. Makakalbo yung mga district projects. Marami namang nung nakaraan eh. Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa eh. Maglalabas din daw ang DPWH ng Department Order para formal nang sabihan ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa mga proyekto ng DPWH. Punto kasi ng ilang kongresista, nagugulat sila na may proyekto na pala ang DPWH sa kanilang lugar. Bagay na sinang-ayunan ng Metro Manila Council o organisasyon ng lahat ng mayor sa Metro Manila. Dapat merong approval po ng mga LGUs ang mga isasagawang national government projects dahil marami po sa mga lumalabas sa investigasyon ay bigla na lang pong nagsisimula ang DPWH, hindi po nakikipag-ugnayan sa mga LGUs, bigla na lang naghuhukay. Ang mga LGUs, mas alam po namin saan ba namin mas kailangan ng pumping station, saan namin mas kailangan ng slow protection, saan namin mas kailangan ng drainage improvements. Binigyan ng Kongreso ang DPWH ng hanggang September 12 para isumite ang kanilang revised budget. Babala naman ng Senado kung hindi maayos ng DPWH ang kanilang budget, ay ilalagay na lamang nila ang nasa 270 billion pesos na budget para sa flood control projects sa edukasyon. Para mabuo na yung 4% GDP sa education.
Pero kung maayos naman, justified na, mayroon ng feasibility study, may detailed engineering na, wala na yung mga duplications, then potentially yung budget nila pwedeng ma-retain. No? So it really depends kung ano yung i-resubmit nila sa Senado, Kongreso at Senado. Kami po, aayusin po namin itong existing budget proposal. Pero ang ultimate pong magdidesisyon kung anong gagawin sa budget ay ang Kongreso. Dahil sila po ang may authority at may poder niyan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.